Kumusta mga listeners? Nandito ang inyong kaibigan si Miss Lily. Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong pag-ibig ni Seyden. Ganito nagsimula ang lahat. Sinuyod ni Seyden ang tingin ng isang magarang bahay na nasa harapan niya. Dito kasi nagtatrabaho ang tiyahin niyang si Belen. Ang tiyahin kasi niya ang kumuha sa kanya bilang isang katulong sa pinapasukan din itong mansyon. Isang mayordoma ang tiyahin ng dalaga, kaya kaagad din siyang naipasok nito sa trabaho nang manghingi siya dito ng tulong. Kailangan kasi niya ng pera dahil nag-aaral pa ang mga kapatid niya. Natanggal din sa trabaho ang tatay niya, habang ang nanay naman niya ay naglalabada lang sa kanilang probinsya. Ang laki naman ng bahay na to. Ang yaman siguro ng mga nagmamay-ari dito. Wika pa ng dalaga sa sarili habang sinusuyod muli ang kabuuan ng magarang bahay. Hanggang sa nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang dambuhalang gate na nasa harapan niya at iniluwa mula doon ang kanyang tiyahin. Napangiti naman si Seyden nang makita ang kanyang tiyahin kaya agad niyang nilapitan ito upang yakapin. Kanina ka pa ba riyan, Seyden? Bakit hindi ka man lang nag-doorbell? Di sana kanina ka pa nakapasok sa loob. Kumusta po, tiya? Namiss ko po kayo. Saka kararating ko lang naman din po eh. Ganun ba? Siya sige. Halika na sa loob para makapagpahinga ka na. Dahil alam kong pagod ka sa biyahe mula sa probinsya. Bukas ka na magtatrabaho. Sasabihin ko na lang sa iyo ang lahat ng gagawin mo para bukas ikaw nang bahalang mag-asikaso, ha? Sige po, tiya. Ang laki naman po pala nitong bahay na pinagtatrabahuhan ninyo. Dahil isang kilala at mayamang tao ang amo natin. Kaya paghusayan mo lang ang pagtatrabaho mo rito. Tiyak, mapadadalhan mo palagi ng pera ang mga kapatid mo. Opo. At salamat ho sa iyo, tiya. Dahil mapapaaral ko na ho ng maayos sa mga kapatid ko. Ngumiti lamang ang ginang sa kanya. At kaagad na iginiya ito na pumasok sa loob ng mansyon. Kaagad naman siyang namangha sa kanyang mga nakita pagpasok sa loob. Iginala ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar. Mula sa dambuhalang chandelier na nakasabit sa ceiling at sa naglalakihang mga mamahaling vase na nakatayo sa bawat sulok ng lugar. Lahat ng yun ay namangha siya. Anim tayong lahat dito, Seyden. Ipakikilala ko silang lahat sa iyo mamayang hapunan dahil sabay-sabay naman tayong kakain lahat pagkatapos kumain ng ating mga amo. Sige po, tiya. Pwede niyo rin po akong iligay sa cooking area. Magaling din po ako magluto. Siya, sige, mabuti kung ganun. Matutulungan mo na ako magluto sa kusina. Ihahatid na muna kita sa maids area. Nandun din ang ibang mga kasamahan mo. Opo, nasaan ho bang ibang mga kasambahay dito, tiya? Busy mga yon, may inutos ako sa kanila. Pagkatapos mong ayusin ang mga gamit mo ay matulog ka muna. Gigisingin na lang kita mamaya para sa hapunan. Sige po, tiya. Maraming salamat po. Iginiya na nga siya ng ginang papunta sa kwarto ng mga kasambahay. Pagdating nila sa mismong kwarto ay kaagad niyang tinungo ang kama. Nahalata namang wala pang nag-ookupa doon dahil nakatupi ng maayos ang mga kumot at unal. May takip din na puting tela ang kama kung kaya't kaagad na siyang pumunta roon. Tinanggal niya ang puting tela at doon inilapag ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng higaan. Pagkatapos ay nagpaalam sa kanyang ginang dahil marami pa raw itong aasikasuhin. Ang ganda rito! Ang lambot pa ng magiging higaan ko! Tiyak, mapapasarap ako sa pagtulog nito. Ang lambot nga, grabe! Parang inaantok tuloy ako bigla. Ang sabi naman ni tiya, pwede ako matulog eh. Ilang oras din ang naging biyahe ko papunta dito, kaya talaga namang nakakapagod. Humiga na siya sa malambot na kama na nasa pinakasulok na bahagi ng silid. Hindi na nga siya nag-abala pang ayusin ang kanyang dalang mga gamit dahil na rin sa sobrang pagod na nararamdaman. Kaya kaagad siyang nakatulog. Nagising na lang siya nang makaramdam ng hapdi sa sikmura.
Kahit anong gawin niyang pagpikit ulit, ay hindi na siya dinalaw pa ng antok dahil sa nararamdaman niyang pagkagutom. Mukhang napasarap yata tulog ko Dahan-dahan siyang bumangon. Ginawa niya ang lahat para hindi makalikha ng anumang ingay dahil baka magising ang mga kasamahan niya sa pagtulog. Napansin din niyang madilim na kapaligiran kaya doon niya napagtanto na malalim na pala ang gabi. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong kwarto at napansin niya na tulog na ang mga kasamahan niya sa trabaho. Hala, bakit naman ang dilim dito? Isang lampara lang ang talagang nakabukas? Ano ba to? Nagtitipid ba sila sa kuryente? Pagkasabi, dahan-dahan siyang naglakad papalabas ng kwarto. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone para ilawan ang nilalakaran. Dahil hindi na talaga niya kaya ang matinding pagkagutom na nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit hindi siya ginising ng tiyahin niya kanina para sa hapunan. Pagkalabas niya ng kwarto ay agad na hinanap ng kanyang mga mata ang kusina. Ang problema nga lang ay kung saan ito matatagpuan. Bakit kaya hindi ako ginising ni tiya kanina? Paano na ito ngayon? Paano kung ito makakakain? Hindi ko pa naman alam kung saan ko makikita yung kusina dito. Ang laki-laki kasi. At kung pipilitin ko naman makatulog habang kumakalamansiyan ko, tiyak, hindi ako makakatulog nito. Naglakad pa siya at laking pasasalamat na lang talaga niya dahil nakabukas sa mga ilaw sa hallway. Kaya kaagad niyang hinanap ang kusina. Nagulat pa siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Kaya agad na nabuhayan siya ng loob nang makilala niya ito. Oh, Shaden! Mabuti naman at gising ka na. Tiyak na nagutom ka na, no? Naku, pasensya na po, tiya. Napasarap po kasing tulog ko Ang lambot ho ng kama. Mabuti naman at nakapagpahinga ka ng maayos. Pinapagising kita kanina sa mga kasama mo. Kaso tulog na tulog ka raw. Kaya hinayaan na lang kita kasi baka sobrang napagod ka talaga sa biyahe. Kaya sinadya kong hintayin ang pagising mo. O tara na, sumunod ka sa akin sa kusina para makakain ka na. Oh, maraming salamat po talaga, tiya. Pasensya na rin po dahil sa akin, hindi pa kayo nakakatulog. Ay, wag mo nang isipin pa mga bagay na yan. Trabaho ko maglibot-libot sa bahay para masigurado kung nasa maayos ang lahat. Kaya hindi ka pwedeng pabayaan dito dahil sa aking kahinabili ng kapatid ko. Nginitian lamang niya ang kanyang tiya. Laking pasasalamat din niya dahil nagkaroon siya ng tiyahing napakabait. Kaagad silang nagtungo sa kusina. Ang ginang pang naghain ng pagkain niya. Pinilit niya pa ito na siya na ang gagawa nun. Subalit hindi naman pumayag ang kanyang tiya. Oy siya, kumain ka na lang dito ha. Iiwan na muna kita rito dahil inaantok na rin ako. Mag-aalas 11 na rin ang gabi. O ikaw nang bahala rito, Shaden. Opo, huhugasan ko lang po lahat ng mga pinagkainan ko bago pumasok sa kwarto. Salamat po ulit, tiya. O sige, dahil ako'y inaantok na talaga. Nagpasalamat uli siya sa tiyahin bago siya nito tuluyang iniwan sa kusina. Bumaling ang kanyang paningin sa pagkaing nasa harap niya, kung kaya kaagad siyang napangiti. Lalo pa nang maamoy niya ang nakakatakam na amoy ng pagkain na nasa harapan niya. Akmang susubo na sana siya nang bigla na lang napatigil sa ere ang kutsarang hawak-hawak niya. Nang bigla na lang may nagsalitang matigas na boses mula sa likuran niya. Who are you? Hindi alam ng dalaga kung bakit animoy bigla siyang kinakabahan nang marinig niya ang nakakatakot itong boses. Kaya dahan-dahan niyang nilingon ito. Napakurap-kurap siya nang makita niya ang isang gwapo at matangkad na lalaki na nakatayo sa hamba ng pintuan habang namataan itong nakatitig sa kanya. Kunot na kunot rin ang noon nito. I'm asking you, miss, who are you again? What are you doing here? Pasensya na po. Nagugutom lang kasi ako, sir. Ako nga ho palang bago niyong kasambahay dito. Kahapon pa ho ako nakarating galing sa aming probinsya. Kahapon? At bakit ngayon lang kita nakita dito? Saan ka ba nagpupunta kanina? Pasensya na po ulit, sir. Nakatulog kasi ako dahil galing pa ho akong probinsya.
Sinabi naman po sa akin ni Tia Belen na bukas pa raw ako mag-uumpisa sa pagtatrabaho. Hindi na muling nagsalita ang lalaki, kaya agad niyang ibinalik ang kanyang paningin sa pagkain na nasa harapan niya. Gutom na kasi talaga siya. Agad siyang sumubo dahil medyo kinabahan na rin siya nang makita niya sa gilid ng kanyang mga mata na tila ba nakatitig pa rin sa kanya ang lalaki hanggang ngayon. Diyos ko naman, bakit pa kasi nakatitig sa akin to eh? Kinakabahan tuloy ako. Nakakahiya namang sumubo ulit. Baka isipin pa nito eh, patay gutom ako. Pero shit, gutom na gutom talaga ako eh. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya itong dahan-dahang naglakad papunta sa ref. Pagkatapos ay binuksan ito at nagsali ng isang basong tubig mula sa pitsil. Pagkatapos ay inisang lagok ito. Hindi niya napigilang mapalunok ng sarili niyang laway nang mapadako ang paningin niya sa pagtaas-baba ng Adam's apple nito na tila ba sumasabay ito sa tuwing lulunok ito ng tubig. Gumapang ang mga mata niya sa katawan nito. Mula sa braso nito ay kumakaway na sa kanyang paningin ang matigas at namumukol nitong mga muscle. Matangkad din ito at may malaking pangangatawan na tila ba batak na batak ito sa pag-gym. Agad na ipinaling niya ang kanyang ulo dahil sa kanyang kagagahang ginawa. Umiwas din siya ng tingin dahil baka mahuli siyang nakatitig dito. Shit naman oh! Nababaliw na ba ako? At kailan pa ako naging ganito? Maya-maya pa ay nagulat siya dahil meron ulit siyang narinig ng mga boses at mga yabag na tila paparating sa kinaroroonan nila ng lalaking bagong dating. Hey dude, gising ka pa pala? Yeah, anong ginagawa niyo rito? I thought you were busy. Malamang sa malamang kakain aking kapatid. Naugutom ako ulit eh. Saka sino ba itong magandang chicks na to ha? Ba't kailan ka pa nag-uwi ng babae rito sa bahay natin kuya? Shut up, she's not my girl. Bago natin siyang kasambahay rito. Siya na yata yung sinasabi ni Aling Belen na pamangkin nito. Really? Wow! Hey, gorgeous! Nice to see you here. Bakit hindi ko man lang napapansin na kagandang niya kanina sa hapunan? Pasensya na po kayo. Nakatulog po kasi ako. Ngayon lang ako nagising. Pwede mo ba kami ipaganda na makakain, miss? Nagulat na lang si Zayden nang biglang umupo ang isang lalaki sa kanyang harapan at pinakatitigan siya nito ng maigi. Kung kaya't dahil sa kanyang hiyang naramdaman ay napapayuko na lamang siya. Maya-maya pa ay nagulat siya na makarinig ng mahinang pagdaing na tila ba nasaktan. Shit dude, kung makabatok naman to. Kung ayaw mong matigil dyan, sasapakin na kita. Tinatakot mo yung tao eh. Pakiramdam tuloy ni Zayden ay bumalik ang mga kinakain niya nang mapaangat ang kanyang paningin sa lalaking na natili pa rin nakatayo habang nakatindig sa refrigerator at namataan itong nakatitig sa kanya. Titig na tila ba pati kaluluwa niya ay tinatansya nito. Bigla siyang napaayos sa pagkakaupo nang magsimulang umupong dalawang lalaki sa harapan niya mismo. Pasimple niyang tinitigan ang mga ito. Hindi niya may pagkakaila na guwapong mga lalaki to. Pero mas nakahihigit pa rin ang lalaking unang dumating. Para kasi itong may lahing dugong bughaw, lalo na't may balbas ito na lalong nagpagwapo sa kanya, na may makakapal ding kilay. Miss, what is your name? Zayden po. Ang ganda. Kasing ganda mo. Anyway, wag mo nga kaming mapo at opo riyan. Nagmumukha kami matanda sa paningin mo eh. Just call me Xavier na lang. At itong si bunso namin na hindi naman kagwapuan eh, tawagin mo na lang siyang Silden. At itong bugnutin namin kuya, si Sildius. Nakangising sabi ng lalaki sabay turo sa pangalan na kapatid na nanatiling nakatayo malapit sa kanila. Damn you! Kung makapagsalita to, kala mo naman eh kagwapuan. Paya ka nga sa sarili mo, masyado kang mahangin. Dude, I'm just stating the fact. Bakit kasi ayaw pang tanggapin na mas gwapo ako sa inyo? Kuya, pakisapak nga itong si Xavier. Bumabagyo na yata eh. Nasobra na sa hangin eh. Lukot na lukot ang mukha ni Silden habang tumayo ito at kumuha ng baso. Mukhang magtitimpla ito ng kape kung kaya't kaagad siyang tumayo. Nakalimutan niyang inutusan pala siya nito kanina na maghanda ng pagkain. Naku! Ako na ho magtitimpla ng kape niyo, sir. Saka baka may gusto kayong ipaluto sa akin
Ubus na ho kasi yung ulam eh. Hayaan mo na yan, Said. Malaki na yan, marunong na yung magtimpla ng kape. Ako na lang ipagtimpla mo ng kape. Huwag ka nang magluto dahil gabi na rin naman eh. Napatigil siya sa akmang paghakbang dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Kaya tila natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung alin ba doon ang gagawin niya. Ang ipagtimpla ng kape si Silden? O ang timplahan ng kape si Xavier? Pero naisip din kaagad niya na pwede namang pagsabayin. Kumain ka na, Saiden. Hayaan mo na yan sila. Akala ko ba nagugutom ka? Hoy, kayong dalawa. Wala ba kayong mga kamay? Nakikita niyo naman siguro na kumakain yung tao, di ba? Otomatikong napabaling ang tingin niya kay Sildus at nakita niyang nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi ito nakatingin sa kanya kung hindi ay sa dalawang mga kapatid nito. Kung kaya't napakamot na lang sa kanilang mga ulo ang dalawang lalaki. Maya-maya ay biglang naglakad si Sildus papalabas ng kusina na wala man lang pasabi. Sinundan niya ito ng tingin habang papalayo ang bulto ng lalaki. Maya-maya pa ay nagulat na lang siya nang biglang tumayo si Xavier sa pagkakaupo. Sige, tapusin mo na lang yung pagkain mo para makapagpahinga ka na uli. Babalik na rin ako sa kwarto ko dahil marami pa akong tatapusin trabaho na dinala ko mula sa opisina eh. Bukas na lang ako magkakape. Yeah, me too. Pupunta pa kasi ako ngayon sa bar eh. Tumawag sa akin yung isang staff ko doon. May nangyari raw na kaguluhan. Puntahan mo na doon. Baka mapahamak ko yung girlfriend mo. Yeah, alis na ako. Nice to meet you, Saiden. Wika pa ng lalaki bago ito tuluyang umalis. Nakita niyang napabaling ang tingin sa kanya sa lalaking naiwan, saka ito ngumiti. Mas lalo tuloy lumitaw ang gwapo nitong mukha at ang mapuputing mga ngipin nito na pantay-pantay. Kumain ka na. Babalik na rin ako sa kwarto ko. Nice to meet you, Saiden. Tumangulang si Xavier saka ito tumalikod. Kung kaya't kaagad niyang binilisan ang kanyang pagkain. Pagkatapos ay hinugasan muna niya ang kanyang pinagkainan at mabilis na bumalik sa silid ng mga kasambahay. 3:00 pa lang na madaling araw ay gising na siya. Nahihiya na kasi siya kung pati sa araw na ito, mahuhuli pa rin siya ng gising. Kaya kaagad muna siyang naligo bago pumunta sa kusina. Agad na napangiti si Saiden nang masilayan niya ang tiyahin niyang gising na rin pala. Magandang umaga, tiya! Ang aga niyo naman pong nagising! Kailangan talaga, Saiden. Mabuti naman at maaga kang nagising. Tulungan mo akong magluto ngayon ha, dahil 3 putahe ang lulutuin natin. Wala pong problema, tiya. Ako na ho ang bahala. Ako na rin ho ang mag-aasikaso sa mga sangkap. Oh, siya sige. Pero bago yon, magkape ka muna para mainitan naman yung tiyan mo. Mamaya ay gigising na rin ang mga kasama mo. May kanya-kanyang trabaho ang bawat isa rito. Kaya't hindi pwedeng hindi magtulungan. Naintindihan mo ba ako, Saiden? Opo, tiya. Pagluluto lang ba ang gagawin ko, tiya? Ay pagkatapos mo kung tulungan sa pagluluto, diligan mo mga halaman sa hardin. Ayusin mo ha, dahil mga tanim pa yan ni Clarissa. Sino po yun, tiya? Siya ba ang ina nung 3 lalaking amo natin? Nakita niya ang pagkunot ng noo sa tiyahin habang binalingan siya nito ng tingin. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Kaya peki siyang napangiti sa ginang. Nakausap ko ho sila kagabi, tiya, sa kusina, kaya nakilala ko ho silang 3. Nakita niya ang bahagyang pagtango ng kanyang tiyahin, kaya nagtimpla na kaagad siya ng kape at umupo sa upuan. Ay, mabuti kung ganon, Saiden. O siya, sige, tapusin mo muna agad yung pagkakape mo para makapagluto na tayo. Nginitian na lang niya ang kanyang tiyahin at agad na inubos ang kape upang makapagluto na sila ng agahan. Habang nagluluto sila ay bigla na lang nagsidatingan ang mga kasamahan niyang mga kasambahay. Agad naman silang ipinakilala ng tiyahin niya. Nakilala niya si Kara, si Ana, si Sandra at Maya. Mabait din ang mga ito kaya mabilis lang silang nagkapalagayan ng loob. Yun nga lang, mga bata pa ang iilan sa kanila. Isa lang ang medyo may edad na at may asawa, si Aling Maya. Kanya-kanya ng trabaho ang lahat. Maging siya man at ang tiyahin niya. Nagulat na lang siya nung biglang sumulpot si Silden sa kusina. Good morning, Aling Belen. Magandang umaga rin sa iyo, iho. Gusto mo bang magkape muna?
Ipagtitimpla kita. Ay, wag na ho, Aling Belen. Magpapatid na lang ako ng pagkain sa kwarto ko. Zayden, pwede bang ikaw na maghatid ng pagkain sa kwarto ko? Sige po, Sir Silden. Okay, I'll go now. Thank you. Maliligo na muna ako. Pagkasabi ay tuluyan ng tumalikod ang binata at umalis sa kusina. Kaagad namang sumunod si Zayden sa utos. Tinuruan siya ng kanyang tiyahin kung paano magtimpla ng kape na gusto ni Silden. Pagkatapos ay lumakad ng dalaga na bitbit ang isang tray ng pagkain at kape saka pumunta sa kwarto ng binata. Nalaman niyang nasa pangalawang palapag pala ang kwarto nito, kung kaya't nagpaturo pa siya sa kasama niya kung saan banda ito. Mabuti na rin at kaagad niya itong nakita. Sir Silden! Nandito na po ang pagkain! Nakailang tawag rin siya pero walang sumagot kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Laking pasasalamat naman niya dahil hindi pala ito nakala. Bumungad kaagad sa kanya ang magkara at malaki nitong silid. Napakalinis ng silid ng binata. Nasa ayos din ang lahat nitong mga kagamitan. Ang kara naman itong kwarto! Ang laki pa! Kasing laki na to ng buong bahay namin sa probinsya eh. Iba talaga kapag mga mayayaman, no? Hindi na niya tiningnan ang buong lugar dahil nahihiya siya na baka mahuli pa siya ng among lalaki. Agad niyang inilapag ang dalang tray sa bedside table. Napasulyap din siya sa kama nitong halos magkasya ng isang pamilya dahil sa sobrang laki nito. Pagkatapos ay kaagad siyang lumabas sa kwarto pero laking gulat niya nang paglabas niya ay bigla rin bumukas ang kabilang pinto at lumabas doon si Silgius. Nang makita siya nito ay napansin kaagad niya ang pagtagpo ng mga kilay nito. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Silden? Naghahatid lang po ng pagkain, sir. Bakit ikaw ang gumawa niyan? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Hindi pa po, sir. Magdidilig pa po ako ng bulaklak at halaman sa garden. Okay then, sumama ka sa akin sa kwarto dahil may ipapagawa ko sa'yo. Opo, sir. Hindi na siya nakapalag at agarang sumunod sa lalaki. Habang nakasunod siya rito ay hindi na niya maiwasang titigan ng likuran nito. Ang sexy kasing tignan, parang nakakaakit. Hindi niya alam kung bakit biglang bumaba ang paningin niya sa matambok nitong puwet. Agad din siyang nag-iwas ng tingin dahil biglang uminit ang mukha niya. Kakainis! Kailan pa ako nagiging ganito? Nakakita lang ako ng nag-uumapaw na abs at matambok na puwet. Naging ganito nakadumi ang utak ko. Nang marating na nila ang kwarto nito, ay agad siyang pumasok. Bumulaga sa paningin niya ang kulay abong pintura ng silid. Maging ang mga makakapal na kortina nito ay nahahati sa abo at puti na kulay. Ano po ang ipagagawa niya sa akin, sir? Ipagtimpla mo ako ng kape. Pakibilisan na rin dahil maiuutos pa ako sa yung iba. Bigla siyang nakaramdam ng pagkainis dahil kung bakit ngayon lang nito sinabi. Di sana nagawa na niya yun kanina pa. Kainis naman, oh. Bakit hindi na lang niya sinabi kanina habang naglalakad pa kami? Kailangan talagang dito pa sa loob ng kwarto niya sabihin. Sayang yung pagod ko kakasunod sa kanya, ibabalik din pala ako. Sige na, pwede ka na lumabas. Opo, sir. Saglit lang po. Babalik din po ako kagad. Tuluyan na siyang lumabas sa kwarto. Pagbalik niya dala ang inutos ng binata ay nakita niyang may ginagawa ito sa kanyang laptop habang nakaupo sa sofa sa mini sala ng silid. Inilapag niya ang kape sa ibabaw ng center table, saka nagpaalam na sa lalaki. Sige po, sir. Lalabas na ho ako dahil may gagawin pa po ako. Dali-dali siyang lumabas pagkatapos ay kaagad niyang hinapuhap ang kanyang dibdib dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Ramdam niya ang kakaibang titig sa kanya ng binata. Kaya agad na siyang lumabas para makatakas sa presensya nito. Pumunta na siya sa malaking garden ng mansyon at namangha sa naggagandahang mga bulaklak na tanim doon. Habang dinidiligan niya ang mga pananim, ay kinakausap pa niya ito. Ay, ang gaganda niya naman. Ang sasarap ninyong pagmasdan. Gustong-gusto niya ang mga bulaklak. Dahil sa laking probinsya siya ay nakahiligan na rin niya ang magtanim ng mga bulaklak sa bahay kasama ang ina at mga kapatid. Ngayong ako nang mag-aalaga sa inyo, tiyak mas palalaguin ko pa kayo. Really?
Nagulat pa siya nang bigla na lang may nagsalita sa kanyang likuran. Kaya muntikan na niyang mabitawan ang dala na pandilig sa halaman. Kayo po pala, Sir Xavier. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magpo at opo sa akin? Pasensya na po kayo, sir. Pero dapat ho talaga na tatawagin ko kayo ng ganyan. Amo ho kasi kayo, sir. Bilang respeto na rin po sa inyo. Cut the crap, Said. Anyway, mahilig ka pala sa mga bulaklak? Opo, sir. May mga tanim din po ako mga bulaklak sa probinsya namin. Ay, sige na nga. Ahayaan na kitang magpo at opo sa akin. Hindi naman po sa ganon, sir. Pasensya na po. Hindi ko talaga magagawa ang gusto ninyo dahil nirerespeto ko po kayo bilang amo ko. Alam mo bang favorite place to ni Mami? Kapag wala siyang trabaho sa opisina dito siya naglalagay halos buong araw. Nagtatanim siya ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Kaya iniingatan talaga namin ang lugar na ito. Bakit? Nasaan na ho ba ngayon ang mami ninyo, sir? Gusto ko sana magpaalam na kung pwede taniman ko ng ibang klase mga bulaklak dito. Dahil may mga bakanting lupa pa naman po na pwedeng pagtaniman. Wala na sila. 2 years ago. Car accident. Nagulat si Zayden dahil sa diretsahang pagsagot nito sa tanong niya. Pero ang mas nakakagulat doon ay ang malaman niyang wala na pala ang mga magulang nito. Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang magtanong ng ganon, sir. No, it's okay. Tanggap na namin ang sabay-sabay ng pagkawala ng mga magulang namin. Anyway, kung gusto mong taniman ng mga bulaklak ang garden ni Mami, okay lang sa akin. Huwag mo lang silang pababayaan dahil yan na lang ang natatanging iniwan sa amin ni Mami. Talaga? Naku, salamat po, sir. Ngumiti ang binata sa kanya bago siya nito tuluyang iniwan. Malaki naman ang naging ngiti niya nang malamang pinapahintulutan siya nitong magtanim ng mga bulaklak sa hardin. Lumipas pa ang mga oras. Bumalik rin kaagad si Zayden sa loob ng mansyon dahil kailangan pa niyang magluto. Nagpresenta kasi siya sa kanyang tiya na siyang magluluto para sa pananghalian. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan mula sa pananatili niya sa mansyon. Masaya naman si Zayden dahil kahit papano'y naging mabuti naman ang naging takbo ng kanyang buhay. Maging ang kanyang mga trabaho. Medyo naging close na rin siya sa magkakapatid na sina Xavier at Silden, maliban kay Siljus na sobrang sungit at bugnutin. Palagi itong walang paki sa paligid. Subalit ang nakakainis lang ay ang ugali nitong palagi na lang siyang inuutusan ng lalaki. Nakapunta na nga siya sa mismong condo unit nito dahil pinapalinis ng lalaki sa kanya ang buong kondo. Timpla mo ako ng kape. Pakidala na rin sa kwarto ko dahil may importante pa akong gagawin. Opo, sir. Kagad siyang sumimangot ng tuluyan na itong tumalikod sa kanya. Nasa kusina siya kahit gabi na. Siya na kasi nagpresintang maghugas ng kasangkapan dahil nakita niyang pagod na pagod ang mga kasamahan niya. Dahil sa pagpapalit ng mga makakapal na kurtina, pagkatapos ay nilabhan pa. Napakasungit talaga ng lalaki. Mukhang pinaglihi yata sa sama ng loob Sino masungit Wow naman, sa gwapo kong to, mukha lang akong kabayo sa paningin mo. Nakakasakit ko na talaga ng damdamin Ewan ko sa yung lalaki ka. Bakit ba kasing hilig-hilig mong manggulat? Kasi nga, ang ganda mo kapag nagugulat. Huwag ako, Xavier Kung ayaw mong masakyan, tigilan mo nga ako. Magsama kayong dalawa ni Silden. Total, pareho naman kayong parang may saltik sa utak. Grabe ka sa akin, Shaden Huwag mo nga ako ikumpara sa kanya. Mas gwapo ako dun. Where's my coffee? Sabay pa ang dalawa na napalingon sa kanilang likuran. Nagulat si Zayden nang bumungad sa kanya ang madilim na anyo ni Siljus. Titig na titig ito sa kanya habang walang emosyon ang mukha nito. I'm asking you, Shaden, where's my coffee? Nandito na po, sir. Ito na po, Agad na ibinigay niya ang isang tasa ng kape sa lalaki. Tinitigan muna siya nito ng mariin bago pahablot na kinuha nito sa kamay niya. Kaya kamunti ka na siyang mapaso sa kape. Hey, be careful, dude. Kamunti ka man ang mapaso si Shaden Isang matalim na tingin ang ginawa ni Siljus sa kanya bago ito tuluyang nilisan ng kusina. Kaagad namang hinawakan ni Xavier ang kamay niya. Sinuri ito ng lalaki kung may paso ang kamay niya.
Sinundan na lang niya ng tingin ang papalayong si Silgius. Naguguluhan talaga siya sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit ang sungit-sungit nito sa kanya. Sa pagkakaalam kasi niya ay wala naman siyang nagawang masama dito. Nang lumipas ang ilang buwan ay wala na siyang ibang napapansin sa lalaki kung hindi ang palagi siya nitong sinusungitan at inuutusan. Kapag matagal niyang nagagawa ang inuutos nito ay susungitan agad siya ng lalaki at palagi namang si Xavier ang umaalo sa kanya. Okay lang ako, Xavier. Ano ka ba? Mabuti pang umalis ka na. Matulog ka na doon. Anong oras na oh? Gabing-gabi na. Nandito ka pa sa kusina. Ayoko nga. Sasamahan pa kita dito eh. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Nginisihan lamang siya nito. Sa kanya nito tinulungang magpunas ng pinggan. Kahit anong gawin niyang pagtanggi ay hindi talaga umaalis ang lalaki sa tabi niya kung kaya't naubusan na siya ng pasensya at pinapunas niya na lang ito ng pinggan. Kinabukasan naman, maaga ulit siyang nagising dahil nagluto sila ng tiyahin niya. Ay, mabuti naman at maaga ka ulit nagising, Shayden. Ikaw ang aatasan ko ngayong mamili ng mga stock dito sa kusina, ha? Ibibigay ko sa iyong listahan. Nandiyan naman si Mario. Siyang maghahatid sa iyo. Ako lang po bang mag-isa, tiya? Oo, dahil magiging busy ang mga kasama mo ngayon. Kaya mo na yan, ha? Nandiyan naman si Mario. Siya ang tutulong sa iyo sa pagbubuhat ng mga pinamili mo. Sige po, tiya. Mas mabuti po ngayon na ako mag-grocery. Para maaga po ako makauwi. Magdidilig pa po kasi ako ng mga halaman sa garden. O bakit? Saan ka pupunta, Shayden? Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig niya ang boses ni Silden. Kahit hindi niya pa ito lingunin, ay kilalang kilala pa rin niya ito dahil na rin sa boses ng lalaki. Ay, magandang umaga, iho. Ang aga mo yatang nagising ngayon. May lakad ka ba? Shayden, ipagtimpla mo ng kape si Silden. Wag na ho, Aling Belen. Sa office na ako magkakape. Marami kasi akong gagawin ngayong araw eh. Kaya wala na akong oras pa. By the way, saan ka nga uli pupunta, Shayden? Mag-grocery po ako. Wala na raw stock eh. Talaga ba? Kung ganun, iatid na kita, Shade. Napalingon silang tatlo nang bigla na lang sumulpot si Xavier sa pintuan ng kusina. Ang lapad pa ng ngiti nito sa kanila. Ngayon ko na ba aalis, Shade? Tara na, sabay na tayo. Total, may bibilin din ako sa mall eh. Akala ko ba may importante kang gagawin ngayon tungkol sa mga staff mo sa trabaho mo, kuya? Yeah, but it's not a big deal. Sasamahan ko lang naman si Shade eh. Pagkatapos ko siyang ihatid rito, saka na ako pupunta sa opisina ko. Okay, you can go now, kuya. Ako na sasama kay Shayden. Oh, akala ko ba busy ka, bunso? Stop calling me that, or else Oh, siya, tama na nga yan. Baka mapunta na naman yan sa pikunan ngayon. Pumunta na kayo sa mga sarili niyong trabaho. Hayaan niyo na si Shayden sa kanyang mga gawain. Sige na, Shayden, sandali lang. Kukunin ko muna ang listahan ko sa loob ng kwarto. Sandali lang. Saka tumalikod na ang tiyahin niya upang kunin ang sinasabi nitong listahan. Napabaling ang tingin niya sa dalawang lalaki na nagsasamaan ng tingin kung kaya't kaagad niyang inawat ang mga ito. Tama na nga yan. Para talaga kayong mga bata. Walang sasama sa akin. Kaya ko naman mamili mag-isa eh. Pumasok na kayo sa mga sarili niyong trabaho. Ikaw, Silden. Di ba may girlfriend ka? Yun ang samahan mo? Naku, ikaw talaga. Nakita pa niya na nag-iwas ng tingin sa kanya si Silden. Bagay na napakunot sa kanyang noo. Para kasing may kakaiba sa binata. Ilang araw na niya itong napapansin. Nang mapadako rin ang paningin niya kay Xavier, ay ganun din ang naging reaksyon nito. Nag-iwas din ito ng tingin. Teka, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Nothing. Wala. Napapailing na lamang siya dahil sa inasta ng dalawang amo niya na lalaki. Naisipan niyang bumalik muna sa kwarto upang magpalit ng damit. Nang magulat na lang siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Layuan mo nga ang kapatid ko. Bigla siyang natulos sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang maotoridad na boses ng lalaking palaging nagpapakaba sa kanya. Kaya dahan-dahan siyang pumihit sa kanyang likuran. Doon nakita niya muli ang walang ekspresyon nitong mukha. Seryoso ang mukha ni Silgius habang nakatitig sa kanya. Bagay na mas lalong nagpakaba sa kanya. Sir? Layuan mo ang mga kapatid ko.
Mukhang napapalapit na ng husto ang loob mo sa kanila ah. Know your limits, Aiden. Huwag mong kalimutan kung ano pa rin ang estado mo sa bahay na ito. Hindi ang mga kagaya mo lang ang magugustuhan ng mga kapatid ko. Pagkatapos nitong sabihin yon ay bigla na lang siya nitong tilalikuran, habang siya naman ay tila sinampal sa katotohanan. Bigla siyang natuod sa kanyang kinatatayuan, habang ang paningin ay nasa lalaki pa rin na ngayon ay tuluyan nang nawala sa kanyang paningin. Biglang kumirot ang puso niya dahil sa kanyang narinig mula rito. Pakiramdam din niya ay bigla siyang nagising sa katotohanan na tila ba tinadyakan siya ng isang mabangis na hayop. Bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit ko nga ba hinayaan ang sarili kong mapalapit sa mga amo ko na umabot pa sa punto na para bang pinuturi ko na silang kaibigan? Bagay na hindi pala nararapat. Tama siya. Hindi pala ako dapat nakikipagkaibigan sa mga amo. Napapaling na lang siya sa isiping yon. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at malakas na ibinigay yon dahil parang kinurot ang dibdib niya nang dahil sa sinabi ng kanyang amo. Mula ngayon, babaguhin ko ng nakasanayan kong yun. Nang maibigay na ng tiyahin niya ang listahan, ay kaagad siyang umalis subalit pagkarating niya sa sala, ay bahagya pa siyang napatigil nang makita niya si Silgius na presentableng nakaupo sa mahabang sofa habang may ginagawa sa laptop nito. Inayos muna niya ang kanyang sarili. Gusto niya sana itong kausapin pero hindi na lang niya itinuloy. Naisip niyang wala naman din siyang sasabihin dito. Isa pa, nakaramdam siya ng pagkahiya sa sarili. Lalo pat totoo naman ang sinabi nito sa kanya. Akmang lalagpasan na sana niya ang lalaki nang bigla na lamang itong nagsalita. Kaya napahinto siya at dahan-dahang nilingon nito. Seryoso pa rin ang lalaki sa ginagawa nito at hindi man lang tinignan. Timpla mo ako ng kape. Huwag mong lagyan ng asukal ah. Opo, sir. Kaagad na bumalik siya sa kusina para pagtimplahan ito ng kape. Pagbalik niya ay dahan-dahan niya itong nilapag sa mesa at bahagya pa siyang yumukod bago ito tinalikuran. Oh, saan ka pupunta? Napatigil siya sa paghakbang nang marinig niya muli ang malamig na boses nito na tila ba galing pa sa ilalim ng karagatan. Sa labas po, mag-grocery po, sir. Okay. Umuwi ka kagad ah. Huwag ka nang magliwaliw pa kung saan-saan. Dahil marami pang mga trabaho na naghihintay sa'yo dito. Okay, you can leave now. Kumirot muli ang puso niya nang marinig ang mga katagang yun. Pinapamukha talaga nito sa kanya ang tunay na estado niya sa mansyon na ito. Kaagad niya itong tinalikuran. Pakiramdam kasi niya na kahit anong oras ay baka biglang tumulo ang luha niya. Opo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Uuwi po ako ng maaga. Lumipas sa mga araw, hindi niya na masyadong nakikita sa mansyon ng magkakapatid. Nabalitaan kasi niya sa kanyang tiya na magiging busy raw ang mga ito sa sariling mga kumpanya. Dahil doon, napanatag ang loob niya. Sinimulan na rin kasi niyang iwasan ang mga ito. At nakakatulong ang hindi nila pag-uwi sa mansyon sa gagawin niyang pag-iwas. Naisipan niyang lumabas na sa kwarto ng tiyahin dahil tapos na niya itong linisin. Maglalaba pa kasi siya sa mga damit niya. Papalitan niya rin ang punda at bedsheet ng kama niya. Pagdating niya sa sala, ay halos mapahakbang siyang muli nang makita ang magkakapatid na nakaupo sa mahabang sofa habang nag-uusap-usap. Ilang araw na rin niya na hindi nakikita ang mga ito. Nang biglang mapalingon sa gawin niya si Xavier, ay bigla itong tumayo habang may malaking ngiti sa mga labi. Bagay na ipinagtaka ng mga kapatid nito. Napakurap-kurap si Zayden na hindi man lang nag-alinlangan si Xavier na sugurin siya ng yakap nito sa kainakbayan. Uy, namiss kita. Kumusta ka naman dito? Okay naman po ako dito, sir. Hey, are you okay? May problema ba? Wala po, sir. Sige po, sir. Magtatrabaho na po ako. Tawagin na lang ako kapag may kailangan po kayo. Hindi na niya tinapunan pa ng tingin ng dalawa pang amo kahit na nasa kanya ang paningin ng mga ito. Lalo na si Silden, na kumunot lang ang noo at may pagtataka siyang sinundan ng tingin.
Inaamin niyang nasaktan siya sa ginawang pag-iwas sa mga lalaki. Pakiramdam nga niya ay parang pinipiga ang dibdib niya para din itong kinurot. Dahil sa umpisa pa lang, alam naman talaga niya na siya ang mali. Kahit sa ang anggulo mang tignan, masyado lang yata siyang nakampante. Nakalimutan niyang isa lang pala siyang langaw na nakikitungtong sa likod ng kalabaw. Isa lang naman siyang di hamak na utusan. Lumipas ang buong maghapon na iniiwasan ni Xaden ang tatlong lalaking amo. Lalong-lalo na si Silgius. Ayaw na ayaw niya itong makaharap dahil nahihiya siya. Nanliliit din siya sa kanyang sarili. Nahihiya siya na baka ipamukha muli sa kanya kung ano at sino siya. May pagkakataon pa na para bang sinadya ng dalawang magkakapatid na si Xavier at Silden na utusan siya na maghatid ng pagkain sa kanilang kwarto. Subalit sa iba niya pinapagawa ang mga yun. Patawarin niyo sana ako. Hindi ko naman ginusto na mapalapit ako sa inyo eh. Gusto ko lang naman sanang makaramdam ng may kaibigan din ako. Dumaan muli ang ilang mga sandali. Nagpresenta siyang maghuhugas dahil alam niyang napagod ang mga kasama niya sa gawaing bahay. Habang kasi siya ay nagluluto lang naman at nagdidilig ng mga halaman, mabibigat ang trabahong nakaatang sa iba niyang mga kasama. Nagulat na lang siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya, lalo pa nang makilala niya kaagad ang boses nito. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Sa pagkakaalam ko hindi mo naman yung trabaho ah. Wala naman ako kasing iba pang gagawa nito, sir. Really? O baka may hinihintay ka lang? Kaya ka palagi nagpapahuli rito. Napatigil sa kanyang ginagawa si Xaden nang marinig niya ang sinabi ng amo. Kaya naglakas loob siyang harapin ito dahil pakiramdam niya sumobra na ito. Mawalang galang na ho! Inaamin ko naman na nagkamali ako sa paglapit sa mga kapatid niyo, sir. Pero wala pa rin ho kayong karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Well, good to hear that. Anyway, maaga pa naman din. Pumunta ka sa kwarto ko at may papagawa ko sa'yo. Bilisan mo ha, dahil matutulog na ako. Natigilan si Xaden dahil sa sinabi ng lalaki. Sasagot na sana siya dito na bigla na lang itong nawala sa kanyang likuran. Puiset! Alam mo naman kung sinong gwapo. Ang yabang. May araw ka rin sa akin. At ka, siniswerte. Marigas ka. Ayoko nga pumunta sa kwarto mo dahil baka insultuhin mo na naman ako. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang kwarto at doon naabutan niya ang isang kasama na gising pa kung kaya't sinabihan niya itong pinapapunta ni Silgius sa silid nito. Kaagad namang sumunod ang babae. Wala siyang pakialam kung magalit man sa kanya ang amo. Ang mahalaga ay maiwasan niya ito. Kaagad siyang natulog dahil maaga pa sila bukas ng tiyan niya. Maya-maya ay nagulat na lang siya dahil biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tignan niya ito ay ang tiya Belen pala niya ang nag-text. Pinapupunta siya sa kwarto nito dahil gusto nitong magpahilot sa kanya. Kahit nagtataka man ay bumangon pa rin siya. Naisip ng dalaga na hindi naman mahilig mag-text ang tiyahin niya. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng silid. Pagbukas niya sa pintuan ay nakita niya si Sandra. Papasok itong hindi maipinta ang muka. Nang tanungin niya ito, ay sinabi nitong wala raw sa mood ang amo nila. Kaya raw napapagalitan pa siya. Napapailing na lang si Xaden sa sinabi ng babae. Dumiretso na lang siya sa kwarto ng tiyahin niya. Akmang liliko na sana siya sa hallway nang mapasigaw siya sa pagkagulat nang bigla na lang may humatak sa kanya at isinandig siya sa pader. Sisigaw na sana siya pero kaagad din itong tinakpan ang kanyang bibig gamit ang malaki nitong kamay. Huwag kang sumigaw. Kaagad siyang kumalas at marahang tinampal ng braso ang lalaki na nakangisi pa habang nakatingin sa kanya. Ano naman? Bakit ka ba nanggugulat dyan? Kanina pa kita inaabangan eh. Iniiwasan mo ba ako, Sade? Bakit naman po kita iiwasan, sir? May problema ba tayo, Sade? May nagawa ba ako sa'yo mali? Sabi mo lang, dalanda naman akong itama ang lahat ng yun. Wala ka namang kasalanan, sir eh. Ngayon ko lang naisip na hindi pala pwedeng lumagpas ang turingan natin bilang isang amo at katulong. What are you talking about, Sade? Pasensya na po. Kung lumagpas man ako sa limitasyon, dapat po kasi sa umpisa pa lang ay hindi na ako nakikipagkaibigan sa inyo, sir. Dahil kahit na kailan po ay hindi magiging magkaibigan ng amo at alipin.
What the hell are you talking about, Sade? Sino nagsabi niya sa'yo? Si Kuya ba? Si Selden? Come on, tell me! Wala naman hong nagsabi, sir. Ngayon ko lang ho na-realize ang lahat. Sige po, salamat po sa mga oras na naging kaibigan kita. Kayong dalawa ng kapatid mo. Aalis na ho ako, sir. Matulog na po kayo dahil gabi na. Sa kanya mabilis na iniwan ng lalaki na nakatulala lang habang nakatitig sa kanya. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang tiya. Subalit hindi pa nga niya nabuksan ang pintuan ay may panibagong kamay na naman ulit ang humablot sa braso niya at pakaladkad siyang hinila nito. Diyos! Bakit po kayo nanghihila? Hindi man lang nagsalita ang lalaki. Patuloy lang siyang hinila nito, pero ang mas kinagulat ni Sayden ay kung bakit pamilyar sa kanya ang daan na kanilang tinatahak. Teka lang po, sir. Bakit po ba tayo pupunta sa kwarto ninyo? Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki kung kaya't pilit niyang binabaklas ang kanyang braso na hawak nito. Ang problema nga lang ay mas lalo lamang humihigpit ang paghawak nito sa kamay niya. Nagulat siya na makarating na sila sa mismong kwarto ng amo at binuksan nito kaagad ang pintuan. Dalian siyang ipinasok sa loob ng kwarto nito. Bagay na nagpalaki ng kanyang mga mata. Teka lang po, sir. Bakit niya nilak ang pintuan? Lalabas na po ako. Di ba sinabi ko na sa'yo na layuan mo mga kapatid ko? Agad na napatingin si Sayden sa lalaki na ngayon ay madilim na ang mukha habang nakatitig sa kanya. Kaya ba hindi mo sinusunod ang inuutos ko sa'yo dahil nakipagkita ka pala sa kapatid ko? Ang pinagsasabi mo? Hindi naman ako nakipagkita sa mga kapatid mo Kaya lang naman ako lumabas dahil nag-text sa akin si Tia kaya pupunta ako sa kwarto niya. Kung hindi naman dahil doon, di ko gagawin. Pwede ba? Kung wala naman ho kayong kailangan sa akin, pwede ho ba? Palabasin niyo na lang ako dito sa kwarto ninyo. No! Balitan mo ng punda at bedsheet ang kama ko. Pagkatapos ay i-arrange mo ng mabuti ang mga gamit ko. Teka, bakit kailangan ngayon na? Hindi ba pwedeng bukas na lang po? Gabi na kasi masyado. Lalabas na lang po ako. Bakit? Nagre-reklamo ka? Nakakalimutan mo na bang wala kang karapatang magreklamo rito sa bahay ko? Dahil kung sinunod mo pa sana ang inutos ko sa'yo kagad, nagagawa mo na sana ito ng mas maaga. Hindi yung iba yung pinapupunta mo rito para lang makipaglandian ka sa mga kapatid ko. Napatiimbagang na lang si Sayden dahil sa kanyang narinig. Kinurot na naman ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit parang naaapektuhan siya sa mga sinasabi ng lalaki. Aaminin niyang nasasaktan siya. Pero ang pagbintangan siya nitong nakipagkita at nakipaglandian sa kapatid nito ay hindi niya nagustuhan. Gusto niya itong sagutin. Gusto niya itong sigawan. Pero parang hindi niya magawa dahil natatakot siya na baka paalisin siya sa trabaho. Sige po. Pasensya na po kung nagreklamo ako, sir. Hindi na po mauulit. Gagawin ko na po ang inuutos ninyo. Lumapit siya sa aparador at hinanap ang mga pamalit na bedsheet at punda. Nang makita niya ay basta nalang hinablot ang mga ito sa kamabibigat ang kilos na nagtrabaho. Hindi niya na tinapunan ng tingin ng lalaki at kaagad na tinapos ang kanyang ginagawa. Tapos na ho, sir. Pwede na ho ba ako lumabas? Inaantok na kasi ako. Stay here! Hindi ka pa pwedeng lumabas. Kung inaantok ka, diyan ka matulog. Ho? Bakit naman hindi, sir? May papagawa pa ba kayo? Sabihin niyo na lang po para makaalis na ako kagad. Bakit ba sa akin ilag na ilag ka? Samantalang sa mga kapatid ko abot tenga pa yung ngiti mo. Napatitig siya kay Silgius. Hindi niya alam kung anong isasagot niya rito. Napaatras na lang siya ng dahan-dahan nang makita niya ang pagsiseryoso na naman ng mukha nito. Pero bakit pagdating sa akin, ang hirap mong pangitiin? May mali ba sa akin, Sade? Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makita niyang dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Huwag kang lumapit. Kung di sisigaw ako. Biglang nangatog ang mga tuhod niya nang makitang gumisi lamang sa kanya ang lalaki. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang tinakbo ang pintuan at agad niyang pinihit ang seradura. Subalit, nagulat na lamang siya nang biglang hatakin muli ng lalaki ang kanyang braso at biglang sinalubong nito ng isang mariin na halik ang kanyang mga labi.
Nang laki ang kanyang mga mata dahil sa ginawang yon ng lalaki. Siniil siya nito ng halik bagay na biglang nagpagising sa diwa niya dahil sa malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Agad na humiwalay siya sa halik na yon ng lalaki. Napaatras siya habang nakatingin sa binata. Bakit mo yung ginawa? Simple lang. Para mapansin mo rin ako at kausapin. Anong pinagsasasabi mo? Paano naman kita kakausapin palagi nilang magkasalubong yung mga kilay mo? Ang sama-sama mo pa kung makatingin sa akin. Palagi mo pa akong pinagdidiskitahan. Mas lalo lang napaatras si Zayden nang dahan-dahang lumapit sa kanya ang binata. Lalo pa na makita niya ang nakakalokang ngisi nito. So, natatakot ka sa akin? Sisigaw ako! Pabayaan mo na lang ako lumabas! No. Dito ka lang. Mag-uusap pa tayo. Ayong dapat na pag-usapan at lalong hindi tayo pwedeng mag-usap. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, sir, na matuto akong lumugar sa sarili ko. Babalik na ho ako sa kwarto ko. Pagkasabi niyon, ay kaagad niyang binuksan ang pinto at patakbong umalis sa kwarto ng lalaki. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sa lalaki o sa sarili niya. Lumipas ang buong gabi na hindi natatanggal sa kanyang isipan ang nangyari. Mas lalo patuloy nagpursige si Zayden na iwasan ang mga amo niya. Lalo na si Silgius. Nasa kusina siya at nagluluto at tinutulungan niya ng maayos ang kanyang tiyahin. Sumasakit na naman kasi ang rayuma ng tiyahin nito. Habang naghihiwa ng mga sangkap sa lulutuin niyang ulam, ay biglang pumasok si Zayden sa kusina. Hey, good morning! Pwede ba akong magpatimpla sa'yo ng kape? Opo, sandali lang po, sir. Akmang ipagtitimpla niya ito ng kape nang magulat na lang siya dahil biglang hinawakan ng binata ang braso niya. Hey, what's wrong? May problema ba tayo, Zayden? Bakit parang bigla ka nagbago? Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman po. Hindi naman kita iniiwasan, sir eh. Nilulugar ko lang po ang sarili ko. Mag-usap nga tayo. May nagsabi ba sa'yo na layuan mo kami? Ako? Ramdam ko ginagawa mo, Zaid. Sino nag-utos sa'yo niyan? Ano bang pinagsasabi mo? Wala namang nagsabi sa akin na layuan ko kayo. Stop lying, Zayden. I know you already. Si kuya ba? Ha? Hindi. Ano ka ba naman? Wala namang sinabi ang kuya mo sa akin eh. Biglang gumapang ang takot sa katawan ni Zayden nang makita niya ang matalim na mga tingin ni Zayden. Nakita rin niya ang pagtiing bagang nito. Huwag mo na siyang pagtakpan pa dahil nakita ko kayo kagabi. Kinaladkad ka pa nga niya papasok ng kwarto niya eh. Bakit, sinaktan ka ba niya? Ininsulto? Sabi mo sa akin, Zayden. Mas lalo lamang nanlaki ang mga mata ni Zayden dahil sa narinig mula sa lalaki. Pero mas nagulat pa siya nang makitang sabay-sabay na dumating ang dalawa pang kapatid nito. At ang kasunod na nangyari ay mas lalong nagpagulat sa kanya. Napasigaw pa nga siya sa pagkagulat dahil bigla na lang sinugod ni Zayden si Silgius ng isang malakas na suntok sa mukha. Zayden! Ano bang ginawa mo? Tinakbo niya si Zayden para pigilan ang makita niyang uundayan pa sana nito ng suntok ang nakatatangtang kapatid na hindi nakailag dahil sa pagkagulat. Pati si Xavier ay nabigla rin sa inasta ni Zayden. Ano bang ginagawa mo, Zayden? Ano bang problema mo? What the hell? Zayden, bakit mo sinuntok si kuya? What's wrong with you? What's wrong with me? Ikaw, what's wrong with you, kuya? Bakit pati si Zayden pinakikialaman mo pa? Ikaw ba nagsabi sa kanya na layuan kami? Ako? Oh, come on, dude. Pinakialaman mo na nga yung girlfriend ko, di ba? Naghiwalay na kami dahil sa'yo. Pati ba naman si Zayden? Pakikialaman mo na rin? What? Is that true, kuya? Nagulat si Zayden sa kanyang mga narinig. Maging si Xavier na mukhang walang kaalam-alam ay nagulat rin at napabaling ang tingin sa kapatid nilang panganay na nagpupunas ng dugo sa labi ng tamaan ng suntok. Is that true, kuya? Ginawa mo yun? Kapatid niyo ako. Ginawa ko lang nararapat sa babaeng yon. Nakita ko siya sa bar na pagmamay-ari ng kaibigan ko. She's with someone. Nakikipaghalikan at harutan sa ibang lalaki. Sa tingin mo ba hahayaan na lang kita sa mga ganong klaseng babae?
Come on, Silden. Kahit na. Hinayaan mo na lang sana na ako ang kakausap sa kanya. Hindi yung pinakikialaman mo yung buhay ko. Tapos ngayon si Sadie na naman. Ano bang gusto mo, kuya? Stay away from her. That's what I want, Silden. What? Ano, kuya? Tila naging yelo naman si Sayden na unti-unting natutunaw. Aalis na sana siya dahil pakiramdam niya anumang oras ay tutulo ang mga luha niya. Pero naggulat na lang siya nang biglang hablutin ni Silden ang braso niya. No, kuya. I like her. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ko siya lalayuan. At wag na wag ka magkakamaling pagsalitan muli ng masasakit na salita si Sayden, kuya. Hindi na talaga kita mapapatawad pa. Gulat na gulat si Sayden sa mga sinabi ng binata. Hindi siya nakakibo nang hilahin siya nito paalis sa kusina. Kaya paglabas nila sa kusina ay kaagad niyang binawi ang kanyang kamay kay Silden. Sandali, sir! Totoo bang sinabi mo kanina, sir? Yeah, gusto na kita. Nung una pa lang kitang makita, gustong gusto na kita. Pero alam nating pareho na hindi pwede, sir. Amo kita. Katulong lang ako. Hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ng katulong. I knew it. I knew you like him, Sayden. Talo na naman ako sa mokong na yan, ha. Diyan na naman ulit ang nanalo. Ang swerte ng hinayupak. Ano bang pinagsasasabi mo, sir? Gusto mo si kuya, di ba? Hindi ako sanay na tinatawag mong sir. Please, kahit yan na lang ang hinihiling ko sa'yo. Huwag mo sana akong iwasan. Pwede bang bumalik na lang tayo ulit sa dati? Yung pwede ba kitang kulitin sa mga panahon na nalulungkot ako? Ang laki ng naitulong mo sa akin, Sayden. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko masyadong dinamdam yung panloloko sa akin ng girlfriend ko. Hindi kaagad nakasagot si Sayden sa pinagtapat sa kanya ng lalaki. Parang gusto niyang maiyak. Hindi siya sanay sa mga ganitong bagay. Niwala pa nga siyang naging nobyo sa edad na 27. Dahil ang nasa isip lamang niya ay kung papaano bubuhayin ang mga kapatid niya at kung paano mapapaaral ang mga ito. Nagulat siya nang bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Silden. Mahirap ba ako magustuhan? Pwede bang ako na lang? Hindi siya nakasagot sa sinabi ng lalaki. Basta ang tanging nararamdaman niya ay biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nasasaktan siya. Bagay na ngayon lang niya nararamdaman. Maya-maya ay biglang umisi ang lalaki. Bakas na bakas sa itsura nito ang sakit na nararamdaman. Okay, nandito pa rin ako bilang kaibigan mo. Kung may problema ka, huwag ka lang mahiyang lumapit sa akin. Handa pa rin akong tulungan ka. Natulala naman sa pagkabigla si Sayden hanggang sa hindi na niya namalayan na wala na pala sa harapan niya ang lalaki. Nakaalis na pala ito. Kung kaya't nanatili na lamang siyang nakatayo ng ilang minuto bago pumihit pabalik sa kusina dahil naisip niyang magluluto pa pala siya. Maya-maya ay bigla na lang siyang nagulat. Nang eksaktong pagpihit niya patalikod ay nakita niya ang lalaking tanging nagpapakaba sa kanya sa tuwing makikita niya ito. Walang emosyon ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Kaya napayuko siya at naglakad. Akmang lalampasan na sana niya ito nang bigla itong magsalita. So, you like him, ha? Gayon na lamang ang pagkagulat niya sa nakakalokong wika ng lalaki. Kaya tinignan niya ito. At sino hong nagsabi sa inyo na may gusto ako sa inyo, sir? I heard everything, Sayden. Kaya wag mo na ipagkaila pa. Narinig niyo ba mismo sa bibig ko na gusto kita, sir? Kung wala ho kayo ipapagawa sa akin, aalis na po ako. Dahil magluluto pa po ako, sir. Agad niya itong tinalikuran pagkatapos niyang sabihin yun sa lalaki. Dumiretso na siya sa kusina at nagluto. Lumipas ang buong araw na hindi niya nakikita ang tatlong lalaki. Hanggang sumapit na lamang ang gabi, kagaya ng mga nakasanayan niya, siya ulit ang naguhugas ng kanilang mga pinagkainan. Binilisan niya ang kanyang pagkilos dahil maglalaba pa siya ngayon sa mga gamit nila ng tiya niya. Mag-aalas 11 na nang matapos siyang maglaba, kung kaya't pagkatapos niyang maglinis, ay pumunta pa siya sa kusina upang uminom ng gatas.
Naisip din niya kasi na hindi naman siguro magagalit ang mga lalaking yun kung kukuha lang siya ng isang basong gatas sa iniinom ng mga ito para makatulog kaagad siya. Teka, bakit naman ang dilim? Sa pagkakaalam ko, hindi ko naman pinatay ang ilaw dito sa kusina eh. Nangangapa siya habang naglalakad sa dilim. Hindi niya rin inabala pang buksan ang ilaw dahil aalis din naman siya kaagad. Inisip niya na baka tiyahin niya kasi ang nagpatay ng ilaw. Akmang bubuksan na sana niya ang ref nang magulat na lang siya dahil biglang may yumapos sa baywang niya ng mga malalaking kamay mula sa kanyang likuran. Kaya napasigaw siya sa gulat. It's me, love. Huwag ka matakot. Nanlaki ang mga mata ni Zayden nang makilala niya ang baritono nitong boses. Lalo na nang maamoy niya ang pabango nitong hinahanap ng kanyang ilong. Subalit, may kakaiba siyang amoy na nasinghot mula sa lalaki. Amoy alak ito. Bigla siyang natuod sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang dahan-dahan nitong pagyakap sa kanya mula sa likuran at ibinaon pa nito ang mukha sa kanyang liig. Huwag mo kong iwasan, please. Pwede bang pansinin mo rin ako katulad sa mga kapatid ko? Pwede bang ipakita mo rin sa akin ang mga totoo mong ngiti? Kagaya ng palagi mong ginagawa sa kanila. Cause I'm jealous, Zayden. Hindi mo kasi ako pinapansin kahit anong gawin kong pagpapapansin sa iyo eh. I'm so sorry kung napagsalitaan man kita ng mga masasakit na salita. Naiinis kasi ako sa iyo eh. Dahil hindi mo man lang ako kinakausap ng normal, kagaya sa paraan ng pakikipag-usap mo sa mga kapatid ko. I'm jealous as fuck, Zayden. Ano bang pinagsasasabi mo, sir? Bitawan mo ako. Lasing ka lang, sir. Matulog ka na po. Nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Alam ko kung anong ginagawa ko. I like you. No, I think I love you. Para na ako mababalo sa kakaisip kung anong gagawin ko. Alam ko kasing nagalit ka sa akin dahil sa mga masasakit na sinabi ko. Hindi mo ako gusto, sir. Kaya bitawan mo na ako. Babalik na ako sa silid ko. Lasing lang kayo. Hindi ka pa rin naniniwala na totoo nararamdaman ko sa'yo. Gusto mo ba ng proof? Okay, I will give you that. Gulat na gulat si Zayden nang bigla siya nitong pinaharap at pagkatapos ay siniil ng malalim na halik. Hindi siya tumugon. Kahit ibuka man lang ang bibig niya, ay hindi niya ginawa. Subalit, kalaunan ay hindi na rin niya napigil ang bugso ng damdamin. Gumaganti na siya ng halik kahit tumututol pa ang kanyang isip. Mas lamang ang pagtulak ng puso niya na magparaya at magpatianod sa emosyon. Lalo lang siyang nahirapang kalabanin ng utak dahil nananaig ang puso. Naramdaman na lamang niya ang mga kamay ng lalaki na naglalakbay sa kanyang katawan. Parang napapaso siya sa init ng palad nito, pero gusto niyang nangyayari hanggang sa tuluyan na siyang nagparaya. Kinabukasan, gumising siya bago pa sumikat ang araw. Naggayak siya ng mga gamit. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, Zayden? Bakit naman kailangan mo pang umuwi sa probinsya? Gayong maayos naman ang naging trabaho mo rito. Pasensya na po talaga, tiya. Doon na lang siguro ako maghahanap ng trabaho sa atin. Ay, bakit kailangan mo pang takasan ng nakatadhana na sa iyo? Alam kong lahat ng mga nangyayari sa mansyon na ito. Alam ko kung anong nangyayari sa inyo ng mga alaga ko. Ang sa akin lang naman ay, huwag mong takasan ang mga bagay na alam mong pagsisisihan mo habang buhay. Kausapin mo ng maayos si Silgius. Patawad po, tiya. Pero hindi na po kailangan. Dahil aalis na talaga ako sa mansyon na ito. Salamat na lang po sa mga tulong, tiya. At dito sa pera na pinapadala ninyo para kay nanay. O siya, kung sa tingin mo na yan ang mas makabubuti sa iyo, ay magmadali ka na, baka maiwanan ka pa ng bus pauwi sa probinsya. Opo, tiya. Maraming salamat po. Nagpaalam pa si Zayden sa mga kasamahan nila. Nakita niyang lungkot sa mga mata ng mga ito, pero buo na ang desisyon niya na lisanin ang mansyon. Paglabas niya mismo sa malaking gate ng mansyon,
ay kasabay din ang pagtulo ng kanyang mga luha sa mga mata bago siya sumakay ng tricycle. Mabuti na lamang at nakaabot pa siya sa bus nang makarating siya sa terminal, kung kaya't kaagad na siyang umakyat. Tama din naman na kauupo pa lamang niya ay umandar na ito. Nagbugas siya ng hangin at hinapuhap ang kanyang dibdib. Pakiramdam kasi niya ay halos kakapusin na siya ng hininga. Lalo pa nang maalala niya ang naging kaganapan kagabi. Bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Ipinikit niya na sana ang kanyang mga mata nang bigla na lamang nagpreno ang driver sa sinasakyan niyang bus. Narinig pa niya ang malakas na pagmumura nito at ng iba pang mga pasahero dahil sa kamuntikan na silang masubsob sa upuan. Nang sumilip siya sa bintana ng bus, ay nakita niya ang parang pamilyar na magarang sasakyan na humarang sa bus. Bigla siyang kinabahan nang binuksan ng driver ang pintuan ng bus at iniluwa doon ang lalaking sobrang dilim ng mukha. Diretso lamang ang mga titig nito sa kanya. Nang makalapit ito sa gawin niya, ay walang sabi-sabing hinila siya nito at sapilitang ibinaba sa bus at gigil na pinapasok siya sa loob ng magarang kotse nito. Diyan ka lang. Huwag na huwag ka magkakamaling lumabas ng kotse kung ayaw mong pagsisiyan na maaari kong gawin sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Ilabas mo ako rito! Dahil baka iwan ako ng bus! Nakita niyang bumalik sa loob ng bus ang binata. Pagbaba nito ay bitbit na ang kanyang mga gamit. Nakaramdam siya ng matinding pagkahiya, lalo pat marami ang nakatingin sa kanila. Mas lalo siyang nainis nang hindi mabuksan ang pintuan ng kotse. Maya-maya pa pumasok pa rin sa kotse ang lalaki habang seryoso pa rin ang mukha nito. Ikabit mo ang seatbelt mo. Ibaba mo ako sabi! Sino nagsabi sa'yong basta-basta ka na lang aalis ng bahay nang hindi nagpapaalam, ha? At may bala ka pang iwan ako? Ano bang pinagsasabi mo? Hayaan mo na nga lang ako, please! Gusto ko nang umuwi! Uuwi ka? Tapos ano? Iiwan mo ako? Pagkatapos ng nangyari sa ating kagabi, sa tingin mo ba hahayaan na lang kitang iiwan mo ako ng ganun-ganun na lang? Ano pa bang gusto mo? Nakuha mo na ako, di ba? Oo, talo na ako. Huwag ka mag-alala, hindi ako maghahabol sa'yo. Dahil alam ko naman na kasalanan kong lahat dahil nagpadala ako sa nararamdaman ko. Ano na ba kababaw ang pagtingin mo sa akin? Hindi siya nakasagot sa sinabi ng lalaki sa kanya. Kaya nag-iwas na lamang siya ng tingin dito. Wag na wag mo kong iiwan. Dahil kahit saang lupalop ka man na mundo magpunta, hahanapin pa rin kita. Biglang nataranta si Silgius nang bigla na lang tumulo ang luha ni Seyden sa kanyang pisngi. Hey, why are you crying, love? May masakit ba sa'yo? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Bakit mo ba ako pinapahirapan? Dapat hinayaan mo na lang ako, pinabayaan mo na lang ako na makari sa lugar na to! Hell no! Pakakasalan muna kita bago kita pakawalan. Kung gusto mong umuwi, dapat kasama ako. Ano sinabi mo? Pakakasalan mo ako? Nababaliw ka na ba? Ikaw nga ang Kaagad na pinuto ng lalaki ang sasabihin pa sana niya nang siilin siya nito ng isang mapusok na halik. Sa pagkakataong ito ay tumugo na rin siya dahil hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Sorry, okay? Kalimutan mo na yung mga sinabi ko sa'yo. Kaya ako lang naman sinabi sa'yo yung mga yun dahil naiinis ako sa'yo. Dahil hindi mo ako pinapansin. Kaya nasabihan kita ng mga masasakit na salita dahil sa inis ko sa'yo Mahal kita nung una pa lang kitang nakita. Hindi makapaniwala si Seyden sa kanyang mga narinig mula sa lalaki. Napatitig siya sa guwapong mukha nito. Bumaba pa ang tingin niya sa mapang-akit nitong mga labi. Napalunok pa siya habang bumabalik sa alaala niya ang nangyari sa kanila kagabi. Mahal mo rin ako, hindi ba? Ewan, hindi ko alam. I'm asking you, love. Mahal mo rin ako, hindi ba? Kasi kung oo, kahit bukas magpapakasal na kagad tayo. Alam kong meron ka rin nararamdaman sa akin. Kasi kung wala, hindi mo hayaan na mangyari sa atin ang mga bagay na yun Pumikit si Seyden. Wala naman sigurong masama kung susugal muna siya. Dahil may karapatan din naman siguro siyang magmahal katulad ng iba kahit mahirap lamang siya. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga bago siya tumango.
Bigla siyang namula nang makita niya ang nakakalokong ngisi ng lalaki. Gusto ko marinig, love. Oo na, mahal na kitang hinayupak ka. Ano, masaya ka na ba? I can't believe this. I love you, love. I love you so much. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Saad nito at muli siyang siniil ng halik sa mga labi. Ilang minuto na silang nagdulot ng traffic dahil hindi maayos ang pagkakaparada ni Silgius sa kanyang kotse. Nagtawanan na lang silang dalawa nang marinig ang galit na ingay ng mga busina ng mga sasakyan sa paligid nila. Iniwan nila ang lugar at bumalik na sa mansyon. Lumipas ang ilang mga buwan at tuluyan na silang nagpakasal at masayang nagsasama. Wala nang kumontra sa kanilang pagmamahalan dahil natanggap din ng mga kapatid ni Silgius ang pag-iibigan nila. Hindi naman makapaniwala ang mga kapatid ng binata na nauna pang ikasal sa kanila ang panganay na kapatid kahit naisip nilang tila hindi ito mag-aasawa. Wala naman kasing dinadalang babae o ipinakikilalang girlfriend ang kuya nila. Masyado itong seryoso sa pagpapatakbo sa kanilang negosyo na naiwan ng kanilang mga magulang. Si Silgius na rin kasi ang tumayo bilang ama at ina nila mula nang sila'y maulila.